Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message. Kaninong energy to? Give me the message. Kaninong energy to? Nakikita ko dito, no? Meron ditong tao. Yung bang tipo nagiging siyang matalas. Sa mga pagpapasya niya, nagiging siyang mabusisi. Nagigitong maingat, okay? Pwede ikaw, pwede rin yung person mo. Meron ditong tao nagiging maingat sa mga desisyong ginagawa niya. Napipil ko din dito, no? Hindi to basta-basta maloloko, okay? Nakikitaan ko dito yung experience na naranasan ng tao nito. Ito yung na nagturo sa kanya kung bakit nagiging siyang maingat, grounded. Ayun, ito lang yung nafe-feel ko. Give me the message. Meron din ako nakikita dito, no? Meron ditong taong nagbabalak makakita sa person niya, okay? Nagpaplano to. Nafe-feel ko rin dito, no, na hindi to basta-basta susugod sa person niya, okay? Yung bang, hindi to basta-basta magpapakita ng hindi niya pinagplanuhan. So, meron dito nagpaplano na kitain yung person niya. Pwedeng ikaw, pwede rin yung person mo, no? So, meron dito ako nakikitang magkikitang muli. Ayan. Merong union na magaganap. Kung madalas mo makita yung 444 and 111. So, nagpapahiwatig ito, no? Meron tong mga pinaplano dito. Kasi nakikita ko dito, no, na natapos nitong taon nito yung cycle niya. Kumbaga, naghilom tong tao nito sa kanyang mga nadarama, sa kanyang experience. So, iniiwasan na nito yung mga negative na kaisipan, yung mga negative na pangyayari, nakatuon to sa mga pagbabago. So, nafe-feel ko dito, no, nagigitong matalino. Okay, pwedeng ikaw to. Okay? Then, nakita ko rin dito, no, tapos na siya sa mga wishy-washy. Okay? Sa mga, yung bang tipong urong sulong. Okay? So, itong tao nito, handa na tong umaksyon dito. Handa na tong tumungo sa person niya. Handa na siyang makipagsapalaran muli dito. May pagkayang energy tong tao nito. Ito lang nafe-feel ko. Pero ganun pa man, ano, nagigilan tong maingat. Kaya lang may pagkatuso din to, okay? Kung kilala mo to, no? Meron dito na Gemini, Aquarius, and Libra, malakas. Then Aries, Leo, Sagittarius. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito na mahal ka ng tao na to, okay? Kaya lang, meron tong pagka-playful, okay? Meron tong ugali na mapaglaro. Pero ganun pa man, andun pa rin yung pagmamahal ng tao na to. Pwede rin sabihin, iyo tong energy, ano, si King of Flower, na nagiging kang matala sa kaisipan mo. Hindi ka basta-basta nagtitiwala. Nagiging grounded ka, okay? Kumbaga, ano, tinuturuan mo yung sarili mo na bumangon muli. And then, nafe-feel ko din dito na hindi ka na basta-basta nagpapauto. Ayan, give me the message. Marami ka nang naranasan na pagsubok, kaya nagiging kang mas matalino sa panahon ngayon. Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. So, nakikita ko rin dito, no? Meron ditong makikipag-ayos. Merong gustong ayusin yung nasirang pamilya. Gusto ng tao nito na maging maayos ang lahat, okay? Ito lang na-feel ko dito, no? Kumbaga, inaalisan nito yung mga masasakit na experience. Meron ditong betrayal na nangyari or naganap. Pero ganun pa man, no, itong tao na to, umaasa to na maayos pa hanggat maaari. Kasi nakikitaan ko din dito, no, nakikitaan ka ng tao na to na grounded ka. Hindi ka basta-basta, yung bang tipong hindi mo basta-basta binibitawan yung iyong sandata dito, okay? Kumbaga grounded ka, hindi ka basta-basta nagtitiwala dito. Kumbaga, nafe-feel ko dito na handa kang harapin tong tao na to once na nakita mo siya. Ito lang nakikita ko. Pero itong tao mo, no,
Nafe-feel ko dito na gusto nitong maging maayos, masagana yung pagsasama. Gusto nito ng magandang yung mabutihan, okay? Kumbaga gusto ng tao nito na makipag-ayos sa'yo, gusto ng tao nito na magsama muli kayo. Kaya lang, ikaw ang tatanungin dito, kasi nakikitaan ka ng tao nito na grounded ka. Kumbaga, nilalagyan mo ng limitasyon yung sarili mo dito. And then, nafe-feel ko rin dito na nagiging ka lang maingat dito. Nakikitaan ka ng tao nito na malaking pagbabago, okay? Give me the message. So, nakikitaan ka niya ng malaking pagbabago. Kumbaga, siya din yung nagtulak sa'yo kung bakit nagbago ka rito, okay? Nakikitaan ko dito, no, nakatuon ka sa iyong kabuhayan, sa iyong paglago. Then, nafe-feel ko rin dito na hindi ka basta-basta nagpapadala sa iyong emotion. Nagiging kang maingat sa emotion na bibitawan mo kahit kanino. Maybe dahil ayaw mong i-take advantage ka or dahil sa mga experience na naranasan mo, dito ka binago. Kumbaga, no, may pagka-stricta ka, seryoso ka. Okay? Hindi ka takot na ikat ang tao once na ayaw mo dito. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito yung pagiging mong respetado. Okay? Ayan. Tingnan pa natin yung situation dito, no? Give me the message. Ano pa yung mensahe? Kaninong energy to? So, nafe-feel ko dito, no? Mas nakatuon ka ngayon sa iyong kabuhayan, sa pag-iipon. Merong mga magagandang nangyayari at nagaganap sa'yo dito. Nagiging kang matalino sa bawat desisyon na ginagawa mo. Okay? So, nafe-feel ko din dito, no? Ninakaw ng person mo yung sandali na nagiging kang masaya dito. Okay? Give me the message. Ano pa yung mensahe? Kumbaga, no, sana nagiging kang masaya. Kaya lang dahil sa mga pangyayari, binago ka, nagiging kang stricta, seryoso. Hindi ka basta-basta nagtitiwala. Kung before, ikaw yung tipo ng tao na pala kaibigan, okay? Kumbaga, na-disappoint ka. Lumabas ng friendship. Ikaw yung tipo ng tao na pala kaibigan, mahilig sa connection, okay? Yung man tipo na masayahin. Pero dahil sa pangyayari, no, nakikil ko dito, yung iba sa inyo, umiwas sa ganun, okay? Pwede rin sabihin, may dahilan ka kung bakit hindi ka na masyadong nagtutuon sa mga yung pakikihalubilo, okay? Pero ganun pa man, ano, nakikil ko dito na nagkaroon dito ng natural na pangyayari na kung saan, ano, naganap to dahil sa pagbabago na nangyayari sa'yo. Or pwede rin sabihin para makita ng mga tao sa paligid mo yung respeto, kung paano ka respetuhin dito. Kasi once na ikaw ay yung tipo ng tao na nagiging kang sobrang bait, madalas kang inaabuso. So ngayon meron ako nakikita ditong pagbabago na ginagawa sa sarili mo para hindi ka abusuhin dito. So nakita ko rin dito, no, na marami kang kinaharap na mga pagsubok na sobrang hirap yung sitwasyon, pero dahil ikaw yung tipo ng tao na hindi ka sumusuko dahil meron ka ditong Queen of Sword, nakikita ko dito na nagiging kang matatag, okay? Kumbaga, nandun yung point na hindi ka madaling sumuko. Then nakikita ko rin dito, no, marami ka na kasing naranasan before na sobrang hirap na sitwasyon. Kumbaga, no, kung before madali kang magalit dahil sa mga kinikilos ng kapartner mo, or pwede rin sabihin kinikilos ng mga tao sa paligid mo. Kumbaga, no, madali ka mag-init ang ulo dahil sa mga toxic sa paligid mo, or pwede rin sabihin na nandun ka sa ganong environment, ano, plus toxic, kaya madali ka mag-init ng ulo. Pero ganun pa man, ano, nakikita ko dito yung pagbabago na nangyayari sa'yo. Okay? Give me the message. So, nakikita ko rin dito, no? Kaya maybe madali ka din mag-init ang ulo kasi nakikita mo sa paligid mo kung sino yung mga hindi totoo sa'yo at kung sino yung totoo. Kumbaga, no, nakikita ko dito na inilantad sa'yo lahat ng mga tao na hindi nagiging totoo or nag-betray sa'yo, na-disappoint ka dito. Kaya ikaw, nakikita ko dito na nagalit ka. Pwede rin sabihin, ano, meron ka dito mga kaibigan na hindi naging totoo sa'yo. Kumbaga, yung pagiging mong pala kaibigan na totoo yung hangarin mo sa kaibigan mo, kahit sa kapartner mo, sila pa yung mga tao na nagbagsak sa'yo, okay? Or nagpa-disappoint sa'yo or nag-betray sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Kaya ikaw, ano, nakikita ko dito na nainis ka dito.
Okay? Pero ganun pa man ano, kahit itong mga pagsubok na kinaharap mo dito sa pangyayari na ito yung nagturo sa'yo kung bakit nagiging kang stricto, seryoso, nagiging kang maingat. Kasi nafe-feel ko dito na ikaw yung tipo ng tao na nahihirapan kang makahanap ng totoong kaibigan, okay? Give me the message. Hindi halos lahat ha. So, nakikita ko din dito, no? Naranasan mo ding matrap sa sitwasyon. Okay? Kumbaga, victim ka dito or na-tricks ka dito. Okay? Kasi nakikita ko dito, before, masayahin ka, genuine ka, or pwede rin sabihin inosente ka. Pero dahil sa pagiging mong ganito, no? Nakikita ko dito na dinaya ka. Okay? Pero ganun pa man, yung pangyayari nito ay naganap dahil para mabago mo yung sarili mo. Third wheel. So, nafe-feel ko, no, meron dito, pwede rin sabihin nyo, iba sa inyo, meron kang kaibigan dito na nag-try-door sa'yo. Okay? Ito lang yung nakikita ko, group of friends. Makikita mo dito, no, group of friends. Pero yung isa dito, meron dito third wheel, okay? Pwedeng close friend mo. Kung meron ka man dito, kilala na ganito, no? Dinaya ka dito. Nilantad to sa'yo, okay? Natrap ka dito. And then, nakikitaan ko rin dito, unti-unti mong nakita yung katotohanan. Ito lang na-feel ko, unti-unti mong nakita yung katotohanan dito. Meron ditong 37 years old, 38, 27, 28, 24, ayun, 34, 37. Kung madalas mo makita yung 777, nagpapahiwati dito sa'yo ha. So, meron dito relaxation. So, nakikita ko dito, no, hinanap mo dito ang iyong kapayapaan or sabihin natin na peace, okay? Nakikita ko dito na nagbago ka ng direksyon kasi nakikita ko dito, binago ka dito eh dahil naging kang mainitin ng ulo. Pero ganoon pa man ano, na-handle mo to, nakasurvive ka dito sa sitwasyon na to. Pwede rin sabihin, tinanggap mo na lang yung katotohanan dito, pinakawalan mo to. And then, nakikita ko dito kasi, mas nakatuon ka ngayon sa mga gusto mong mangyari or maganap sa buhay mo. Kumbaga, no, nakikita ko dito yung lawak ng iyong pag-iisip na kung saan, ano, marami kang mga gustong malikha, marami kang gustong mga pangarap na marating. Kaysa pagtuon ninyong nangyari sa nakaraan, sa mga panloloko sa'yo, tinanggalan mo to. Ito lang yung nakikita ko. So, ikaw dito ka sa moment na nangangarap ka muli, okay? Confirmation dun sa sinabi ko kanina. Nangangarap ka ng panibago. Ito lang yung nafe-feel ko. So, nakikita ko rin dito, no? Magiging kang masaya, okay? So, nafe-feel ko dito na may babangon mo muli yung sarili mo. Magkakaroon ka dito ng mga panibagong kaibigan na kung saan nasusuportahan ka at pareho din kayo ng mindset dito. Pwede rin sabihin na yung iba sa inyo, nag-iba ng mga friends, okay, group of friends, ganyan. Meron dito na alliance. So, nakikita ko dito na nagtitiwala ka. Meron kang mga nakuhang totoong kaibigan na totoong sumusuporta sa'yo, hindi yung nag-betray sa'yo dito, okay? So, nafe-feel ko dito, no, meron ditong hirap na dog. Ayan. Ito lang yung nakikita ko. Meron ka ditong nakuha na totoong mga kaibigan na sumusuporta sa'yo. Ayan. Ito lang yung nakikita ko. So, tingnan pa natin dito sa situation. Give me the message. So, ano naman yung situation ng person mo or pwede rin anong situation mo ngayon. Tingnan natin kung ano yung situation na lalabas dito. Nakikita ko din dito, no, hindi ka madaling sumuko, lalo-lalo na sa hamon ng buhay. Obsession. So, meron ako nakikita ditong obsess, okay? The more na inaayos mo yung sarili mo, the more na nagkakaroon ng obsess ang tao mo dito. Okay? Kasi yung energy na pinakikita mo dito ay positibo. So, nakikita ko dito na nadodrone yung energy ng, kumbaga na nadodrone sa energy mo, yung person mo. Okay? Kung sino itong mga nag-betray sa'yo, nafe-feel ko dito hindi to nagiging maayos ang kalagayan sa panahon ngayon. So, ikaw nakikita ko dito na nababangon mo. Okay? Come together. So, nafe-feel ko din dito, no, yung iba sa inyo magre-reconciliation. Yung sinabi ko kanina dito sa unang card, merong pagkikita, nagpaplano to. So, meron ako nakikita dito ang pagpaplano. Kung nakaranas ka dito ng third wheel, maybe hindi nagiging maayos ang takbo ng pagsasama ng
past person mo at nung bago niya dito, yung third wheel. So, itong tao mo, no, nakikitaan ko dito na nagkakaroon to ng obsess sa'yo, okay? Dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa'yo. Kaya lang, dahil nakikitaan ko dito na itong tao mo, nagbabalak to na makipag-reconciliation sa'yo, no? Reconcile. Gusto nito ng pakikipagkita muli sa'yo, okay? Kasi nafe-feel ko dito meron kayong spiritual union, okay? So, nakikita ko dito na meron ditong gustong makipagbalikan sa'yo. Ayan. So, nafe-feel ko din dito, no? Magmamadali to na kumilos patungo sa'yo. Ito yung mga plano niya eh. Pwede rin sabihin kaya hindi to makatuon sa'yo. Meron din stance sa inyong dalawan dito. Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Napipil ko dito, no, para kayong roller coaster, yung pinagdaanan, or yun yung nararamdaman mo before. Hindi mo akalain na magagawa sa ito. Kasi, meron ka ditong kaibigan eh, may betrayal na naganap. Ito lang yung nakikita ko, or pwede rin sabihin kahit hindi kaibigan, no, kilala mo lang. Hindi mo akalain magagawa sa'yo. Ayan. So, meron ka ditong divine masculine. So, napipil ko dito yung person mo, or pwede rin ikaw, nandito ka sa energy ng divine masculine, na nagiging kang maingat, nagiging kang stricto, nagiging kang disiplinado sa kung anong gusto mong mangyari dito. Nagiging kang matalino sa bawat desisyon na ginagawa mo. Kumbaga, nafe-feel ko dito na minamahal mo yung sarili mo, okay? Kasi ang energy natin ay meron tayong divine masculine and divine feminine sa isang tao, no? Kumbaga, yun yung emotion natin na nararamdaman. Kung mapapansin mo, meron di bang tao or merong isang babae, kung halimbawa babae, no? Merong babae na parang akala mo isiga, pero babae naman siya, no? Andun siya, kumbaga nangingibabaw sa kanya yung masculine energy niya, okay? So, meron din naman lalaki na lambutin, ano? So, mas nangingibabaw sa kanya yung feminine energy niya. Ganon. Ito lang nakikita ko, no? So, ikaw, kung ikaw man ito, no? Yung meron ditong divine masculine energy na kung saan, ano? Ito yung nangingibabaw dito. Kumbaga, kaya mong manindigan kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya mong ayawan ng mga dapat ayawan. Kumbaga, naninindigan ka. Ito lang nakikita ko. Nagiging kang independent. Kumbaga, hindi ka basta-basta makukontrol, okay? Kasi may paninindigan ka eh. So, nafe-feel ko dito na nandito ka sa divine masculine energy at yun yung nangingibabaw sa'yo. Kasi, nakikita ko dito sa Queen of Speed na nagiging kang matigas eh, nagiging kang matapang. Kumbaga, kaya mong ikat, lalo-lalo na mga taong hindi karapat-dapat para sa'yo, okay? Kasi nandito ka sa divine masculine. Give me the message. Ano pa yung mensahe sa'yo? So, meron ka dito na retaliation. So, nakikita ko dito, ito yung revenge me, okay? Gusto mong pagbayaran yung mga ginawa sa'yo. So, nakikita ko dito ang pag-revenge mo ay yung inaayos mo yung sarili mo, pinapaganda mo yung sarili mo, pwedeng nag-exercise ka, okay? Kumbaga, ito yung revenge mo. Imbes na yung revenge mo gumanti para sa kanya, mas dinevelop mo yung sarili mo. Ito lang nakikita ko. At ito yung pinaka-revenge. Ito yung pinaka-revenge mo sa kanila, yung panghinayangan ka ng tao mo, okay? Ito lang nakita ko, yung bang tipo nung gusto mong maipamukha dito na hindi ka dapat na iniiwan, hindi ka dapat niloloko, mga ganun, ano. Ganun yung energy mo dito, meron kang gustong patunayan, meron kang gustong pagbayarin, okay? Kumbaga ako ano man yung ginawa sa'yo, gusto mo tong pagbayarin ng tao na to, okay? Ito lang yung nafe-feel ko sa'yo. Give me the message. So, meron ka ditong insatiable. So, nakikita ko rin dito, ano, yung iba sa inyo, gusto mo ng bago, or pwede sabihin energy to ng person mo, gusto pa nito magsimula muli kayo, no? Gusto pa nitong lumawak pa muli kayo. Ito lang nakikita ko, gusto pa ng tao na ito na, hindi pa, yung baga magpatuloy pa rin kayo, okay? Ito yung gusto niyo mangyari, magpatuloy pa rin kayo, kaya lang, dahil obsessed tong tao na to, kaya nakakaranas siya ng ganun, namimiss niya yung energy mo, namimiss niya yung presensya mo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. So, tingnan pa natin dito. Denial. So, nakikita ko rin dito, no? Natanggap mo yung takot mo dito. Kumbaga, itong takot na naramdaman mo sa nakaraan, ito yung nagpalit ng kagalakan or kalakasan ng loob mo dito. Hindi ka natakot na mawala tong tao na to. Kasi andito ka sa divine masculine energy mo na kung saan, ano, pinapatanayan mo dito sa tao na ito na hindi ka habol or hindi ka yung tipong hindi ka
susunod sa kanya, okay? Kumbaga, nagiging kang independent dito. Ito lang yung nakikita ko. Kasi nakikita ko rin dito na nagiging aware ka na sa mga bagay-bagay. Okay? Give me the message. Ano pa yung mensahe? Right. So, nakikita ko dito, ano, kumbaga, minamahal mo na yung sarili mo at nakikita mo na yung kung di pa hindi mo nakikita yung sarili mo, ngayon nakikita mo na yung sarili mo, na kailangan ng minsan magkaroon din ng pride para sa sarili, para malaman ng tao na ito yung kanyang, yung tipo na, para malaman niya kung hanggang saan siya para sa'yo, okay? Kumbaga, naglalagay ka dito ng limitasyon, okay? So, napifeel ko din dito, no? Meron kang mga desisyon na pinag-iisipan dito, okay? So, ngayon, nakikita ko dito na ginagamit mo na dito yung intuition mo sa mga pagpapasya na ginagawa mo. Kumbaga, nagiging kang maingat sa mga desisyon na gagawin mo. Kasi nakikita ko dito, mas priority mo yung iyong kalusugan. Nagiging kang matalino sa bawat desisyon mo, okay? Kumbaga, kaysa mag-isip-isip ka dito dahil sa mga panluloko na ginawa sa'yo, masaktan ka, ganyan, binitawan mo to. Kumbaga, nakikita ko dito na mas hinahanap mo yung sarili mo sa bagong ikaw, okay? Na mas minamahal mo yung sarili mo. Kung before, wala kang pride para dito, okay? Ikaw yung mismong nanunuyo pa rin dito kahit may kasalanan tong tao nito. Ngayon, naibalik mo yung pride mo, okay? Naibalik mo yung pagbabago sa sarili mo kasi na hindi lahat ng oras available ka para sa tao mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Ayan, thank you for watching. Ang love and peace.